Magkano bang isang bundle? Naging yan? mayabang na ako eh. 100,000. Pahingi naman ako ng 100,000 pesos dyan. pang 200,000. 300,000. Plus 50. Sos, Maricel. Wow, 350. palakpakan naman natin. Para saan ba yung pera yan? Ano gusto? Punta tayo Hong Kong. Sige. Hong Kong o bukas. Japan o Singapore. Oh, Hong Kong muna. Mas malapit-lapit. Tapos meron pa tayong mga pwedeng baon bibilhin ng kung ano Oh, pa. may pang-shopping pa tayo. Dami. Oo. Hindi. Ito po ay sinuli. Wow, ang galing ah. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin muna. Palakpakan yung nagsoli. nagsolong bayani. Sige. Okay, ang nagsoli pala nito, Idol, ay siyempre taxi driver. Okay. Honest na taxi driver si Mr. Antonio T. Jr. ng Julian Taxi Plate number UWL229 at ang hawak-hawak mong pera ay nagkakahalaga ng 350,000 pesos at nandito na rin yung may-ari si Mr. Ludmilo Cortez. Okay, ganito yan isa, no? Walang pagkakilanlan. Yung kinalagyan nito. Yung pinaglagyan nito. Oo. Kung saan ito nakalagay, walang pagkakilanlan. And cash, walang ID. Hindi katulad sa mga ibang sinusuli sa atin. May ID, may credit card, may mga papeles na natatawagan natin yung may-ari, natutukoy na Or talaga may sa may-ari. resibo, kahit nga resibo na lang. Resibo, di ba? Ito wala talaga, cash. Hindi ko muna sabihin kung saan nakalagay ito para ipa-identify natin sa tao na nagkiklaim na siya raw yung may-ari. Tama. Andito siya ngayon. Ito nga si Mr. Cortez. Magandang hapon po, Mr. Cortez. Naka-open mic na po ayo. Sige. Magandang hapon po, Idol. Alright. So, sir, galit daw po kayo at hinahanap niyo na po itong si Mr. T. Hindi naman po, sir. Hindi naman po galit. Okay. Sa inyo raw po ito. Yes Kasi po, walang sir. pagkakilanan to, sir. Sorry, we have to ask several questions para masiguro na ito po'y mapunta sa tamang tao. Yes po, sir. Una sa lahat, kakusapin ko si Mr. Antonio T. Sir, namumukhaan mo siya, sir? Pagmasdan mo siya, sir. Opo. Namumukhaan mo siya? Kasi sir, medyo pag gabi na, yung mata ko medyo sa pagdadrive eh. Sobrang pagod din po. Okay. Yung mga conversation namin, talagang hindi ko makakalimutan. Mula nung sumakay siya, at saka nung pagbaba niya. Ano po? Ba't ka naiyak, sir? Hindi sir. Naiyak. Kasi malaking pera, nervous ka. Hindi po ako nakatulog, sir eh. Hindi ka nakatulog? Ba't di ka nakatulog? Actually, nagpunta na pa ako dito alas 12. Kanina, Sa madaling araw. parking po. Okay. Ay, pumarad na lang ako doon sa gasolinahan kasi hindi ko na kaya eh. Hindi ka nakatulog sa takot Umuwi siguro. din po ako. Aba, kasi malaking pera Hindi po to. ako sanay sa tulog sa sasakyan. Sabi ko sa sawa ko kagabi, anong maganda gawin ma? Okay. Yung step 1 daw, ang tao na lalapitan kayo daw, sir. Okay, salamat naman po. Kami pong naisip nyo. Kasi araw-araw po ako nakikinig sa inyo habang nagdadrive. Okay. So, hindi ka nakatulog. Tumakbo ka rito sa parking lot. Madaling araw pa lang. Nag-antay ka. Mga 12 Nervous pa siguro si sir. Sobrang 12 to takot. 1, 12 to 1 po. Nandun po ako sa parking level 3 yata yun. Kasi gusto ko sana mag-park, matutulog ako. Kaya sabi bukas na lang daw. Eh, di ko na kaya ng katawan, nanginginig na ako sa pagod sa Puyat pa si sir. maghapon. Mga kapatid, puyat pa si sir dahil talagang nag-antay siya hanggang sa magbukas kami para maisoli ito. Actually, kahapon ka pa ata sir, ano dito? Kagabi po. Kagabi pa. Kagabi. Okay. Okay. So, Mr. T, salamat sa pagsoli. Ngayon, Mr. Cortez, Yes, sir. ang una ko pong, nakikilala daw po kayo ni Mr. T, ni Sir Antonio. Yung Nakikilala mo siya? conversation po namin hindi ko makakalimutan. Ano yung conversation nyo? Isa po muna. Sige, ano po yung mga sinabi nyo sa kanya? Yung ano, sir, in-interview ko siya tungkol sa kotse niya. Kaya nalaman ko, pinsan niya yung may-ari Pinsan nyo may-ari ng ng taxi. Okay. Kaya tinatanong ko kung ilan na pong mileage nito, kuya. Sabi niya, 190 na. Sabi niya, ako lang kasing gumagamit nito. Okay. So, sabi ko, 2013 to, ano. So, galing kami sa Dunada Street, sir, sa may Malate. Tapos, magpapahatid sana ako ng MOA. Okay. Tapos, along the way, yung kausap ko, yung brother-in-law ko, Oo. sabi, doon na lang sa Petron Makapagal. Okay. So, doon na ako bumaba. Okay, saan lang po, ikakat kita. Mr. Antonio T. Sir Antonio, tama ba? Tumutugma? Opo. Yung mga sinasabi niya? Opo. Okay, wag natin ituloy kasi tumugma na. Okay. Now, ano pong
saan po nakalagay ito? Sa ano siya, sir, ang pera nakabalot sa paper bag, tapos yung paper bag nakalagay sa itim na parang eco bag na Ideal Vision. Okay? Akin na nga, tingnan nga natin kung tumutunga. So nakalagay sa paper bag, papel na bag, supot. Supot. Anong kulay ng supot? Brown, sir. Okay, brown. And then, bukod pa sa supot, meron inilagay pa yan sa loob ng Ng eco bag na Anong kulay? itim. Anong Itim. kulay? Ha? Itim na Ideal Vision. Ideal Vision. Sige, tingnan natin. Tingnan natin. Okay, paper bag, tugma. Ayan, paper bag ha. Pakita natin 300,000 para makita yan, no? Ito po yung pinag-uusapan namin ngayon. Ang daming pera. 350,000. 350,000. Sorry, 350,000. Paper bag, tumagma. Tapos, nakabalo sa paper bag muna. Tapos itong paper bag nakapasok naman sa isang Sa eco bag na maliit, sir. eco bag. Anong kulay? Itim, sir. Na Tingnan natin. Oops! Itim. Team nga. Tapos, anong tatak nung... Ideal Vision, sir. Dahan-dahan, buksan natin. Oo nga. Ayun! Oo nga, you're the ideal guy that we're looking for. Ayan, okay. Sa iyo nga ito, sir. Tapos, nakilala ka pa niya. Bakit naman kasi sir, nagdala ka ng pagkalaki-laking pera sa taxi? Hindi ka na lang pa-drive sa mga kamag-anak? Hindi, sir. Ako talaga, sir, susunduin kasi ako ng brother-in-law ko pangbili ng family car namin. Actually, Bibili nyo sana ng kotse ito? Oo. Okay. So, yun, doon sana usapan. Kaso, sa hindi ko malaman, sir, na bumaba ako diretso. Doon ko na napansin na hindi ko dala yung bag nung pagkaalis na ng sumundo sa akin. Okay. At biglang doon na sabi ko, sana Lord, honest lang yung taxi driver kasi pwede niyang pasinungalingan yun eh. Correct. Oo. Kasi pwede rin sabihin ng taxi driver, sir, nangyari sa amin to noon, na may sumakay na pasahero. Totoo yun, sir. Yung sumakay na pasahero, kinuha niya yon. Malay ko ba? May mga ganun Akala ko sa kanya yun. palusot. Totoo yun, sir. Or dili kaya, ewan ko lang, kasi pagkababa niya, may pumusumakay agad na pasahero. Hindi na ako nag-check. Kung Hindi may na ako naiwan nag-check. doon. May pasaherong sakay, nakikilala mo, hindi ko alam. Nakabag siya, sinilod siguro sa bag. Oo. So, pwede mga ganong mga Totoo yan, palusot. sir. But anyway, dahil honest po siya, at maswerte ka rin, sir, dahil siya ang nakakuha. Totoo Kasi yan, sir. talagang nangyayari yun na may nakakasalising pasahero immediately and then kiniklaim agad yung gamit. On the other, may ganun talagang Meron. senaryo. Meron na po talaga sa akin pipikapin ko, sir, na pasahero. Oh. Nakabook kasi naka-grab taxi ako eh. Okay. Pag punta ko doon sa loob, sabi nung sa PICC, Kuya, mali yan. Di atras na lang sana ako. Pagtingin ko doon sa likod, yun yung nakita ko. So, pinaikot na lang. Tapos, hindi ko na binuksan yan, sir. Kasi pag liko kong gano'n, nandyan yung sasakay. Inilagay ko na lang yun sa ilalim. Saka ko na lang yung tinignan nung... Ay, buti Nakababa. nag-check siya. Kaya talaga importante nag-check. Kaya nga itong sinasabi namin sa lahat ng mga taxi driver, pagbaba po ng inyong pasahero, tingnan nyo po yung nasa likod ninyo, nasa tabi ninyo, para masiguro na kung meron man naiwan yung mga pasahero ninyo, kayo ang makaklaim. Di ba? At kapag honest kayo, may susuli. Kasi, totoo naman, may nangyayari yung sitwasyon na bigla may sasakay na pasahero sa likod, si mamang taxi pagod, wala sa isip niya, pagsakay nung bagong pasahero, nakita, bag, ikiklaim niya, hindi siya imik. Pag bukas ng bag, uy, may pera. Sa kanya na yan. Tapos mamaya, mama, baba na. Pagdating sa ilang metro pa lang, o sige, baba na, ito na yung pera. sir, kasingit lang po. Ang itatanong ko sa kanya kung saan niya nakuha yung plate number ko, kung paano mula kung saan siya na-research niya, pati yung sa pinsan ko, yung operator ko. Okay, paano mo... Pero sir, na-identify niya ito Apo. The mere fact na na-identify niya itong brown bag plus yung supot na sabi Ideal Vision, 1 in a million po ito. Sa dinami-dami pong eco bag na may Ideal Vision. Di ba? Sa dinami-dami eco bag, bakit ito pang na-identify niya tapos may Ideal Vision pa talaga? Para sa akin, 99% na talaga siyang magmamayari. But anyway, sige, para masatisfy ka lang. Paano mo nalaman yung plate number ni sir? Unang-una kasi, sir, ganito,
Sir, paki-shortcut lang, sir. Wala oo. tayong oras. Maubos na tayong oras. Na- Sir. Shortcut. Inano ko, sir, tinitrace ko sa CCTV ng barangay. Ngayon nakuha ko yung plaque, yung kahit yung Julian na pangalan lang kasi medyo malabo yung plaka. Ngayon, tinatawag ko sa LTFRB kung kanino nakapangalan. Ngayon, pag sinabi... So meron sa barangay na CCTV. Meron, sir. Kasi sumakay ka malapit sa barangay. Oo, yung pinagdaanan namin, pinapatrace ko sa barangay. So nakita ko yung taxi na sinasakyan ko, Julian. Okay. So ngayon, pumunta ka ng LTFRB and then doon mo na. Doon ko nalaman yung may-ari. Tapos yun, kinunta ko sa Messenger. Kinunta mo sa Messenger kasi sinabi ng may-ari, siya ngayon may hawak ng taxi. Oo. Yung sa shift pinsan na niya yun. nga. Na pinsan. Kasi nga sa kwentuhan nyo. Okay. Alright. Sa iyo na, sir, walang kaduda-duda. Satisfied, sir? Opo. Okay. So, binilang ko na ito, Sir Sir Cortez, pero bilangan niyo po ulit, 350 to. Klein, bilangan niyo with camera, kasi akong last touch nito. Okay, 350 to. Magbilangan ulit kayo doon. Anyway, sandali, hindi pa pala. Kasi biglaan, yung cash reward, saka yung mga medalya, saka na. Okay? Sa baba na lang daw off-air, maibibigay po sa inyo 1,000, 1,500 worth of ATC products at Cellboy. Yung Sige, punta ko kayo sa kabilang mula booth o Cellboy. doon sa lounge, sa Anchor's Lounge. Samahan ng camera at doon kayo magbilangan. Sir, maraming salamat, Oh, sir. kasi on the spot ito. Kasi sir, di ako pwedeng makipagkita kung saan eh. Kasi niyaya ka niya makipagkita. Opo, siyempre yung malaking halaga, yung safety yan. Tama lang, tama. You did the right thing. Tama po yung ginawa niyo. Dito, safe kayo. Sige, sir. Magbilangan na kayo doon sa lounge. Okay. Salamat po. Salamat po. Okay, Salamat po sa inyong dalawa. po. Okay, at mula sa Sulian ng Bayan, punta naman po tayo dito sa ating sumbong at aksyon. Papasukin Okay. na natin. Yes. Kasi kahapon ata andito na sila, si Richelle Salas at Lola Relly Salas. Gusto po nilang makausap yung unang pamilya. Kakaiba to, Idol. Etong si illegal wife, sabihin na siguro natin. Illegal wife? Ba't naging illegal? Makikiusap kay first wife or kay legal wife kasi nga sila po ay pangalawang pamilya at yung kanyang dating kinakasama na isang pulis namayapa na. Gusto lang sana niyang makiusap dun sa legal wife na makadalaw man lang sana siya sa lamay at maka-attend din sa huling hantungan nung dati niyang kinakasama na si SPO4 Makaraeg. Kasi may mga bata, siguro hindi proper tawagin So, natin siya illegal wife. Sabihin na lang natin second wife. Second wife. Sige. Si first wife, yun yung sinasabi mo na. Yes. Andito si second wife. So, si Ma'am Richelle Salas, kasama si Lola Relly Salas, si SPO4 Erwin Makaraeg, yung pinag-uusapan na natin dito na deceased na minahal nilang pareho. Oo, parehong. Sige, bakit kayo napunta rito, Miss Richelle, yung second wife? Gusto ko lang po sana yung sa last lamay, kahit last lamay lang po. Anak niyo po ito, itong dalawa, anak niyo po ito kay SPO4. Hinahanap po kasi nila eh. Ito po yung katabi niya everyday. Wag natin pakita yung Oo, yung bata. mga bata kasi minor. Ilang taon po yung 10. ano po? 10 po. 10. Naiyak na itong 4. isa. 10 and 4 years old. And 4. Okay. So, namimiss nila yung daddy nila. Namimiss mo yung daddy mo. Everyday po namin sila kasama. 6 days a week po namin siyang kasama. Siyempre po. So, nung malagutan ng hininga, itong si SPO4, kayong kasama. Opo. Matagal nyo nang kasama ito. 18 years po kami. 18 years. Opo. Then all of a sudden, itong si first wife, nung patay na, saka nagpakita. Opo. At kiniklaim yung bangkay. Kahit Oo nga naman, kasi siya talagang may karapatan dahil may hawak siyang papeles na married sila. Kayo po ang second wife lang kasi. Kakausapin natin si Kim Makaraeg, yung panganay na anak ng first wife. Kim, magandang hapon sa iyo, Miss Kim. Magandang hapon po, Sir Rafi. Miss Kim, andito po yung mga kapatid mo, Oo nga po half sister mo, umiiyak silang pareho. Ang kanilang request through their mother na second wife ng iyong father na kung pwede Opo. bigyan silang karapatan na makapunta sa burol. Opo, Sir Rafi, kasi ito po, bago po iuwi yung father ko ng Laguna, mayroon na po kaming usapan. Ano yon? Kaharap po yung mga kapitan, sila Kapitan Arcillas ng MPD po.
nandun po, nag-settle po kami ng agreement na ibuburol po namin sa Manila yung father ko ng 2 araw para po makita nila, malamayan nila. Ngayon po, ang sabi po namin sa kanila, pag naiuwi na po ng Laguna hanggang Libeng, sa amin na po muna. Anuhin na po, sa pamilya na po muna namin. Tapos pwede naman po sila pumunta after ng Libeng, dalawin ulit nila si Papa, para lang po maiwasan yung issue kasi po, sa totoo lang, hindi naman po rin lantaran na may second family yung father ko. Ayoko lang din naman po na ililibing na lang yung father ko pag-uusapan pa yung pamilya namin. Okay. Sandali lang po, Miss Kim. Ma'am Richelle, totoo ba na nagkaroon ng agreement at saka pinagbigyan kayo ng 2 days na binuro sa Maynila para makapunta kayo doon? Madalon Ganito sa po. burol? The first day po, binurol po. Nandun po sila. Andun sila? Opo. Dapat po, kung talagang pinagbigyan nila ako, dapat ako lang po, di ba? Nandun sila? Nandun po sila. Ganito po ang nangyari. Nandun sila. Ako, syempre po, nandun sila sa front. Ako nandito sa hulihan. Gabi na, mga 7 po ako dumating po yata noon, 8. Tapos nandito ako, nagbabasbas po sila. Napaiyak ako kasi para akong nagmukhang dun eh. Nasa hulihan ako. Napaiyak po ako. Sobrang bigat po. First day po ng patay ng asawa, di ba? Kaya napakasakit po sa akin. Tapos ngayon, pag halimbawa pong, nung nakita ko po yung... Pero yung 2 bata po nakita yung kanilang father. Opo, nakita po. Nagkaroon sila ng pagkakataon na masilayan yung Opo, tapos... mga labi ng kanilang father. Opo, pero syempre po... Ilang araw po yun? 2 days tulad na sinabi po ni Hindi Miss po, Kim. ganito po ang nangyari, di ba? Nung pagkakita, pinababa na po kami kasi meron daw pong mga kamag-anak na darating. Bawat po, pakikiusapan ako. Every time na aakyat ako, nandun po ako natutulog sa office ng husband ko. Doon lang po kami ng mga bata. So itinago kayo? Every time po, Rachel, doon ka muna sa baba kasi ganito ganyan. First day po yun. Doon po kami natulog magdamag sa baba. 2 days, ganun pa rin po. Every time nakakit, ay, baba muna kayo. Kasi may mga pupuntang kamag-anak namin, yung classmate namin, friend namin. Di ba po, parang kung tutuusin, tasabag po talaga yung... Actually, hindi niyo po kasalanan yun. Nirespect Kung meron ko man po talagang sila. may sisin doon, pasintabi doon sa Yumao. Yung Yumao po, it's his Nirespect fault. ko po. It's not yours. Anyway, kung batas po talagang pagbabasehan natin, ang may karapatan naman talaga yung legal wife, yung first wife. Ano po, ma'am, alam niyo po yun. Uso sa atin, may kiusap lang po tayo kung pwede. Diba? Kukunin lang natin yung kanilang konsensya, yung awa, konsiderasyon. Miss Kim, Hello po, sir. okay. Kasi yung binabanggit dito ni Miss Rachel, kaya sila napunta na rito dahil, pinayagan sila ng 2 araw na makati ng burol. Pero ikinahiya raw po sila, tinago, tuwing may bisita raw, pinabababa sila. Narinig ko nga po yung sinabi niya. Sir Rafi, ganito po nangyari din. Ma'am, Nandun po sila, hindi po namin sila agad na pagkaakyat po nila, pinalabas po namin, nag-stay po sila doon. Ngayon po, may mga bisita, kaya po nandun kami kasi hinahanap po si mama yung mga marriage certificate po nila mama para sa mga papers na lalakarin, hinahanap po. Kaya hindi naman po kami pwede yung nandito kami sa Laguna tapos nandun po si Papa kasi may mga inaayos po na papers. Kaya po nandun ma'am, ang po sinasabi kami. po kasi niya, and which I agree, na sana wag niyo silang kinahiya kasi una-una, patay naman po si SPO4. Kung ang inyong pong concern ay mapapaya si SPO4, yumauna si SPO4, wala na siyang dapat ikahiya kasi he's gone. Now, kayo ho, mahiya dahil sasabihin yung inyong father ay may second wife. Hindi po kahiyaan niyo po yun. Kahiyaan po yun ni SPO4 kung tutuusin. So, ang sa akin lamang po dito, ma'am, yung bang kaawaan naman ninyo sana sila. Wag na ho itong si Rachel. Siguro po itong mga bata. Di ba? Anak ka rin di ba? Pareho kayong anak ni SPO4. Yun nga lang, ikaw ay napunta dito sa may papeles. Di ba na mother? Ito sila, walang papeles. Itong 2 bata. Baka naman, ma'am, pwede naman sigurong konting konsiderasyon. Alang-alang sa 2 bata, kanina pa po sila umiiyak. At gusto Ayun nila nga. magkaroon ng time para sa kanilang Oo father. nga po, Sir Rafi, ayun nga po. Sabi, nag-usap na nga po kami, smooth na nga po yung usapan. Kasi po, ganito rin, Opo. baka kaya po rin inaano nga namin, Sir Rafi, sana po maunawaan niyo din po. Opo.
ayoko na lang po rin na, yung iblilibing na lang po yung father ko. Alam ko po na na gusto po makita nung dalawang bata. Opo, ma'am. Ang sabi ko nga po, Sir Rafi, Yes, ma'am. after naman po ng libing, kahit araw-araw po silang pumunta, Saan? sa puntod ni sa Papa, puntod. wala namang pong problema yun. Kahit, sabi ko nga po, kung gusto nila makita yung magiging flow ng libing ng father ko, magsisend na lang po ako sa kanila ng pictures Bigyan lang niya po ng katahimikan Pero ma'am, doon sa ito idea ko na lamang po ito. Sana po maintindihan niyo ako ano. Yun na lamang po sa marcha. Papunta po ng sementeryo. Baka pwedeng payagan sila. Sir Rafi, sinabi ko nga po sa kanila, total nagbigay po sila ng salita na pupunta po sila pero hindi po sila lalabas ng sasakyan. Nagsabi po sila sa amin. Kayo ba sinabi Ngayon niyo po, pala, na pag-usapan po namin, ano naman po yung assurance namin na hindi talaga sila lalabas ng sasakyan. Total sa kanila naman po nanggaling yung offer na yun Pero Kim, matanong kita, anong meron doon sa lumabas sila o hindi ng sasakyan? What's the big deal? Is it Katulad big nga deal? po Is it big deal pag nalaman ng taong bayan na si SPO4 ay may second family? Yes po, sobrang, siyempre, Kahiyan ho ba sa inyo yun? Ma'am, hindi po. Hindi po kahiyan sa inyo yun. Kay SPO4 kahiyan yun. Pero yung Opo, mauna po pero, sa SPO4. ayun nga po yung issue, kahiyan po ng father ko. Pero, siyempre, gusto ko pong respetuhin pa rin yung father ko kahit wala na. Actually, ma'am, mas kahiyan pa nga ito dito sa dalawang bata eh. Kasi sila anak outside marriage eh. Kung meron dapat ang tatamaan ng kahiyan dito, itong second family. Di ba? Kung tutuusin. Kung ako po sa inyo, Kim, pagbigyan mo na lang siguro na maka-attend sila sa funeral, yung bang paghatid sa bangkay sa sementeryo. Di ba yun din gusto nyo? Yung last lang. Kasi po, katulad dun, Sir Rafi, Yung last lamay nung po. first day Last pa lang lamay. po na natalo pa po nila yung pagsigaw-sigaw nila. Natalo pa nagsisigaw-sigaw po sila? nila. Hindi, yung mga ano ko po. I love you, sweetheart. Sa harap po ng mga bisita ng father ko, sa harap po ng pamilya ng mother ko, sa harap po ng pamilya namin, sigaw-sigaw sila ng gano'n. Nasa naman po yung respeto Oh, nila. okay. Alright. Well, hindi mo nasabi sa akin yun. Ngayon ko lang narinig yun. Mali nga naman po, Miss Rachel. Andoon po yung first wife at family ng first wife and then mag-i-eksena kayo doon na I love you, sweetheart, I love you, kung whatever. Mukhang masasapawa naman po yung first wife. Sana po, pwede kayo mag-attend doon ng burol, tahimik lang po. So, Kumbaga, first- wala lang imikan ba? Kung nagkakaintindihan na lang parehong both sides na, okay, ikaw ay asawa din, ako ay asawa din, may family ka, may anak ka dun sa... Kumbaga, be civil with each other. Yes, may Ayun anak siya. ka sa asawa ko, may anak din yung asawa ko sa amin. Yung ganun ho ba? First- Pero yung magsisigaw po, Opo. mukhang hindi tama yun. Po. First day lang po, syempre po, di ba, unang araw lang po yun. The other day po, hindi na po talaga. Baka dahil ho doon nagkaroon ng issue. Bakit ho kasi, Miss Kim, kung halimbawa nagkaroon ng ganong eksena, ba't hindi niya lang po patawarin? May point nga naman siya. Siguro po, Naku po. Sir kaya- Rafi, parang puro papatawad na po ba kami? Puro kami na lang po yung laging uunawa. ano bang gusto mo mangyari ngayon, Miss Rachel? Yung last lamay lang po, tsaka yung paglibing, yun lang po. Tahimik naman po. Pero eh. alam mo, Miss Rachel, I would like to remind you again, kung hindi sila papayag, wala ho tayong magagawa. Tayo ay makikiusap lamang dahil sa batas. Talagang ang bangkay mapupunta sa kung sino may hawak ng marriage certificate. Legally and technically kasi. Opo. Pero sa mga benefits, yung mga bata, sure. Kung ano yung karapatan nung nasa first wife, ganun din ang karapatan nung nasa second wife ng mga bata. Pero kung pagdating mo sa bangkay, of course, dun sa first wife. Ma'am, alam niyo po yun. So kayo po ay makikiusap lamang. Kung ayaw po nitong first family, kayo po ay second family naman. Wala tayong magagawa. Maliban na lang kung meron pong iniwan na last will and testament. At doon sa last will and testament nakalagay na gusto ko sa burol ko all throughout the burol hanggang sa prosesyon sa sementeryo, nandoon ang aking second wife and children. Maliban na lang
Pero kung walang ganon, ang magde-decide yung first wife at yung mga kids. Okay, ma'am? So, last question. Miss Kim, ano pong take nyo Yes dito? po. Sorry, pasensya na po, Sir Rafi, pero katahimikan din po yung gusto namin. Hindi, may sakit din po yung mother ko. Ayoko pong mamaya baka po mapano. Okay. Maano rin po yung mother ko, kaya pasensya na po, Okay. hindi po muna kami papayag. Doon na lang po Okay. kami sa Ito na lang, na. ma'am. Mas maganda, ma'am, kung kayo po diretso magkikipag-usap dito sa kanila. Gusto mo kausapin ito panganay, kapatid sa kapatid? Gusto mong salita? Ayaw mong salita? Okay, itong bunso gusto mong magsalita. Itong bunso gusto mong kausapin yung sister mo? Sister mo sa kabila? Ayaw? Kay Ate Kim. Si Ate Kim mo ito. Ate Kim. Si Ate Kim. Oo, parang Mapait to kay si Ate Daddy, Kim. Daddy, oo. Sabi mo. Ikaw, gusto mong kausapin Ate Kim mo? O sige, kausapin mo si Ate Kim. Mapait tong ate mo to. Kausapin mo si ate. Ate Kim, Hello? pwede po bang kahit uling, sandali na lang po, Ate Kim. Kahit makita na lang po namin si Papa. Kahit makita na lang po namin si Papa. Elaine? Si Elaine ba to? Si Iling daw yon. Opo, Ate Kim. Elaine, ito, tahan ka. Pakinggan mo ako. Sana maunawaan mo kung hindi na makikita ng live si Papa natin na ibuburol, ililibing. Ngayon, walang problema. May mga pictures naman. Kung gusto mo makita paano magiging flow ng libing ng father natin, isasend ko sa inyo. Hindi ko ipagdadamot yun. Tapos, huwag ka rin mag-alala kasi hindi naman ako magiging madamot sa ano yun. Gusto lang namin hingin muna yung privacy as first family. May suggestion ako, Miss Kim. Paano kung yung mga bata lang ang payagan sumama sa posisyon minus the mother? How's that? Sino naman po kasama niya, Sir Rafi? Hindi, itong dalawang bata lang, total, ikaw na mag-alaga sa kanila. Total, kapatid ka naman. Kadugo ka talaga. I-endorso po namin sa inyo itong dalawang bata, itong nakiusap sa inyo. Ikaw bilang nakakatandang kapatid nila, ikaw na maggabay sa libing. Minus the mother. Wala na itong si Richelle. Ito na lang, dalawang kapatid mo na nakiusap. Hanggang ngayon, naluluha silang dalawa, naiiyak sila. Itong bunso, naluluha, ayaw lang magsalita. Tumutuloy yung luha nilang pareho. Ito po, mga inosente to. Walang mga kasalanan to. Opo, alam naman po na. Baka pwede. Kaya nga, ako'y natutuwa. Unang-una, Miss Kim, natutuwa ako sa iyo. Nakakaintindi ka. Napakatalino mong bata. And I respect you. And I like you. Mabait ka. At nakakaintindi ka. So, ngayon, ito, Miss Kim, pwede ba ikaw na maggabay dito sa dalawang bata? Sasama sila sa posisyon, sa libing. Wala yung mother. Yung mother out sa eksena. Hindi siya makikita kahit sa parte doon. And then pagkatapos ng libing, then ihahatid yung bata doon sa, kung gusto mo kami na magsasama din. And then after that, ihatid na namin yung bata, yung dalawang bata sa lugar na malayo na hindi nakikita ng mga umaten sa funeral, sa posisyon. Is that okay with you? Sa malayo po sila? Hindi, ibig sabihin, itong dalawang bata sasama sa prosesyon up to the last hanggang sa malibing yung father ninyo. Okay? Itong si Richelle, wala siya sa eksena. Malayo siya. Wala talaga. Totally zero. Zip. Wala. Yung mga bata lang. And then pagkatapos ng libing, then itong dalawang bata, kami na mismo maghatid sa kanila dito sa kanilang nanay, kung saan man, na hindi makikita ng mga tao na nag-attend ng funeral. How's that? Opo, Sir Rafi, gustuin ko man po pero hindi po kaya, siyempre, iiyak po sila, daddy, or katulad po nung first day. Masakit po para sa akin pero Okay. sana po talaga, hindi ko po alam, sana po. Hindi, ito nga, pakiusap lang. Kasi kung tutuusin talaga, Kim, let me tell you this. May karapatan din itong dalawang bata kung tutuusin. Opo, Kasi alam ko naman anak din po. sila eh. Ang pinagkaiba nga lang, mapalad ka, may papeles,
hawak ang mother mo. As opposed to itong mother nila, nitong nandito sa amin ngayon, dalawang bata, walang hawak na papeles. Opo. Pero Ngayon, kasi- mukhang matured ka naman. Sa nakikita ko, matalino ka. Siguro you can explain that to your mom and to all the other people around there. Around dun sa burol na mag-a-attend sa prosesyon. Ikaw nang bahala mag-explain. And then, Sir kayong dalawa, Rafi, pwede pong kausapin ko muna yung mother ko sige, about sige that. po, gawin niyo po yan. Yung sa amin naman Pero- po, pakiusap lamang. Opo, pero po kasi wala po. Nag-aasikaso po kasi ng papers ni mama. Sige po, sige Kaya po. po, Kausapin niyo po yung mother ninyo and then after that, kung ano po yung napag-usapan niyo, siguro later on today, babalikan namin kayo kung ano pong Opo. desisyon ninyo. Sana po, i-consider niyo po yung damdamin din po ng mga kapatid ninyong dalawa. Ano po? Opo. Kapatid Opo. ninyo po sila eh. Diba? Opo. Okay. Anong pangalan itong pangalan? Elaine po. Elaine, gusto mo magpasalamat kay Ate Kim mo kasi kinausap tayo? Pasalamat ka sa ate mo. Ate Kim, thank you po sa lahat. Yun lang po. Ate Kim, salamat daw. Pinapasalamatan ka nitong bata. Kapatid mo. Sige po, Sir Rafi, thank you din po. Pero mag-usap po muna kami ng mother ko. Sige, sige. Gawin mo yan, Saka ha? ng kapatid ko. Sige, pag-usapan nyo. Hindi ko po mapapangako yung oras ng ano namin. Kailan bang libing, Miss Kim? Kim, kailan ang libing? Pwede ko po, sa Saturday po eh. Saturday. Eh baka naman pwede nyo kaming balikan tomorrow is Friday. Opo, bukas po. Oo, Friday. Para maisabi wala- dapat namin sa kanila. Opo, wala pong problema, Sir Rafi. At least mahaba-haba po yung time na makapag-isip pa rin yung family ko. Sige, sige. Alang-alang na sa mga bata, wala na kinalaman dito si Richelle. Labas na siya dito. Okay? Opo, opo. Kim, maraming salamat sa iyo, ha? Napakatalino salamat. mong bata. Saludo ako sa iyo. Okay? Maraming salamat po, Sir Rafi. Nakikiramay kami. Ang aming taus-pusong pakikiramay. Okay, God bless you. Okay po, bye-bye. Alright? Okay. So, Elaine? Sige. Let's just hope na sana pumayag itong sister mo at yung kanya iba pong mga kapatid. Kasi hindi lang si Kim palang kapatid mo dun sa kabila. Meron pang iba. Saka kausapin nanay, sana pumayag sila. At kapag pumayag sila, sige, atin kayo ng libing. Sasama kami. And then, pagkatapos ng libing, ihatid kayo namin sa bahay ng mother niyo. Okay? Opo. Okay na yan? Special? Sige, let's just hope na maging maayos to in the end. Okay? Salamat po sa pagpunta. Sige, yung Lola, gusto magsalita. Lola Rel. Tatanong, gusto rin ho niyang malaman kung ano yung rights ng mga anak niya. Kasi 4 years old pa lang ho ito 10. So, kailangan pa rin nilang mag-aral ng mahabang panahon pa. Yan po ikukonsulta natin sa abogado. Ano po? Pagdating ho dyan, hindi ko nasaklaw yan. Basta kakaalam ko kung ano po yung karapatan yung sa Totoo yan. legal, yun din po sa Maging sa SSS kasi nakausap yung ko illegitimate, SSS dyan. meron din karapatan. Pero para makasiguro po tayo, Kailangan tawagan mo si attorney, ano? Paul? Tawagan mo si attorney Paul habang after the news break. after the news break. Hindi, pwede naman tawagan to diretso. Sige. Para malaman natin, di ba na walang iniwan na last will and testament, ano ba ang karapatan nitong dalawang bata? Di ba? Actually, siguro mas maganda gawin natin to off-air kasi kung nakikinig po sila, baka lalong... Ay, oo, sige. Tama, oo. Lola, mali ang pasok Tama, mo, Lola. oo nga po. Mali ang pasok mo, Lola. Doon muna tayo sa ano. Huwag na Correct. muna, Lola. Hindi kita pagbibigyan, Lola. Baka lalong mapikon to sila. Kaya nga. Doon This lang. is not the right time to ask that question, Lola. This is not the right question. I'm sorry. Mali ang pasok mo, Lola. Sige, news Okay, break. sige po. Samantala mga kapatid, na bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng CDO Car na Norte Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie, siksik, liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide at ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At mga kapatid, ang organic acai berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit.
Organic Aze Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Aze Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at kalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At mga kapatid, isa pong mahalagang paalala mula sa BDO, wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, huwag niyo pong ibibigay ito. Kahit kailan ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit ano pa mang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer at huwag na huwag pong magpapaloko sa mga ito. Protection na ninyo ang inyong account. Huwag po tayong maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. Samantala, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:38 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon at ito po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon at para po maiwasan at ang inaasam na kinis at moisturized na balat. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:38 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Ipinag-utos na ng Department of Environment and Natural Resources ang demolition ng 14 ng gusali sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Naglabas na ng notices to vacate si DENR Mimaropa Assistant Regional Director Vicente Tudao. Binigyan ni Tudao ng 30 araw ang mga may-ari ng mga gusali na sumunod sa kautusan. Itinayo ang 14 na gusali sa 3-meter easement zones. Ang demolition ay bahagi ng rehabilitasyon sa Sabang at White Beach sa Puerto Galera. Sa iba pang balita, pinagbabaril hanggang sa mapatay ng mga hinihinalang rebelde ang isang pastor sa Barangay Lahi sa bayan ng Kikakit sa Surigao del Norte. 2 iba pa ang nasugatan sa insidente. Nakilala ang nasawing pastor na si Jepti Asido ng Jehovah's Witness at residente ng bayan ng Claver. Nakilala naman ang mga nasugatan na sina Virgil Flor Ortiz at Abner Malake. Philippine Standard Time, 2:40 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Tunay na lakas. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika.
Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, niresitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals, equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top caliber physicians, trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare. We're big on health. Coco Life, we're big on life. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil.
winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At punta po tayo dito sa kaso ni Miss Fatima Bermejo. Ang kanyang nirereklamo ay yung kanyang mister dahil gusto daw niyang makuha mula dito yung visa and passport ng mga anak nila kasi hinahawakan at or hinuhold ni mister. Okay. Nasaan si Mrs. Bermejo? Ayun, kasama niya yung kanyang mga anak. Alright. Mga minor, ito mga bata. Tabi muna mga bata. Hindi pwede. Off-air yung mga bata. Pero etong si Mami Fatima, magandang hapon. Magandang hapon po. Visa at passport ng mga bata nasa kay Mr. Bermejo. Opo. Kay Daddy. Bakit ho? At gusto mong kunin, anong nangyari? Ano po kasi, dati po pinanasas ko silang lahat Para magsama-sama kami sa Canada. sa Canada. Opo. Tapos Okay, so po, may visa na po itong mga bata. Opo. Tapos po, pinatanggal niya yung pangalan niya sa amin kasi sabi niya mga bata na lang daw sama ko. Paano po nagkaroon ng visa yung mga bata? Ano to? Tourist visa? Po, permanent residence po. Tapos ngayon Bakit po, ho naging permanent resident? Dahil dahil in-sponsor ko po. ikaw nag-sponsor? Opo. Hindi si Mr. Bermejo. No, hindi po. Dito po siya.
Dati po kasama kasi siya sa application. Pagkatapos po, sabi niya mga bata na lang daw. Ang hirap-hirap niyang hingian ng mga requirements. Tapos tinanggal ko siya. Tapos hiningan ako ng divorce certificate ng Canada Immigration. So, i-divorce ko po siya. And then, ngayon, divorce mo na siya? Opo. Tapos Sa Canada? Opo. So, tapos na yung divorce paper, Opo, gawa na? tapos na po. Tapos ngayon, ito na po yung prinoses ko, yung mga bata na lang. Ngayon, ayaw niyang payagan yung mga bata na umalis. So, prinoses ko talaga yung visa nila. Ngayon, for pick up na, pinick up niya sa Canada Immigration. Dito sa visa center. Ay, hindi pwede yun. Mapapagalitan siya ng Canadian Embassy. Pwede natin isumbong sa Canadian Embassy kung magmamatigas siya. Pag-aari ng Canadian Embassy, yung visa na yun, kung totoo siya. Nagsulat na po ako sa Canadian Embassy. Subukan natin pakiusapan na maayos. Kapag hindi, may kalalagyan siya rito. Hindi niya pwedeng i-keep yung visa ng mga bata dahil una-una nakapangalan niya sa mga bata. Pangalawa, pag-aari yan ng Canadian Embassy. Kapag nagkaroon ng katulad nitong problema, pag-aaway tungkol sa ownership, then ibabalik lang sa Canada, sa Canadian Embassy. Mr. Bermeo, magandang hapon. Sir Joel? Sir Joel? Sir, magandang hapon po. Sir, andito po yung si Mrs. at saka yung dalawang anak nyo. Yung kanila pong passport saka visa, kinumpis ka ninyo. Bawal ho yan, sir. Hindi po ito nangyari po kasi, sir. Yung passport po ng mga anak ko, sir, hindi ko po sinasadya talaga makuha ito. Okay. May problema lang po kasi malalim kami niyan, sir. Okay. Ang nangyari yan, sir, itong misis ko, kinakausap ko po dito sa Legazpi, tinatakbuhan po ako. Okay. Tinatakbuhan po ako niyan, pabarangay na po ako, pumunta na po ako dito sa opisina ng barangay. Kinakausap, tinatakbuhan po ako niyan. Ang nangyari po kasi, okay. Ma-price po kasi ang misis ko eh. Siya na po may kasalanan sa akin, sir. Siya pa po yung mag-galit na grabing galit sa akin. Ano pong kasalanan ni Mrs.? Paano yung malalim po talaga istorya, sir, yung nangyari sa amin. Baka pwede mo sabihin para naman maliwanagan si Mrs. kasi ang pagkakaalam niya, kayo pong may problema. Wala po yata sa akin yung problema, sir. Ngayon, sir, naglapit na po ako dyan sa inyo, sir, nung nakarang linggo, sir. Nakausap ko po yung crew nyo. Naghihingi po ako ng tulong dyan. Sabi ko, yung magpapail ako ng kaso dyan sa misis ko. Bakit nyo papailan siya ng kaso? Ito po kasi yung misis ko, sir. Kasal po kami niyan. Okay. Ngayon, nakitagpo yan sa ibang lalaki doon sa Canada. Okay. Tapos, Saan po kayo nakasal okay dito? na yan, Dito po kayo kasal sa Pilipinas? Sa Legazpi po, Pilipinas. Okay. Gusto ko naman po sana yung maayos, sir, yung usapan. Kaso tumatakbo po kasi yan sa akin, hindi niya pinakausap ng maayos. Kayo po ba, Ma'am Fatima, kayo po Canadian citizen na? Hindi po, permanent residence po ako. Ganito po yun, sir, para maliwanagan siya. Noong unang taon ko po sa Canada, ang hirap-hirap po ng buhay. Wala po akong kakilala lahat doon. Ngayon, yung amo ko po, sir, is super maldita. Lumayas po ako. Paglayas ko po, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Muntik pa po ako marito ng mga adik. Huwag kayo maniwala yan sa drama niyan, sir. Tapos po doon, ayoko po umuwi ng Pilipinas. Dahil nga, tinulungan niya ako at alam ko wala na siyang pera na pangtuso sa amin. Saan po kami pupunta? Ayoko po magdidil kami ng asen. So ginamit ko po yung utak ko para at least naman may bigay ko yung pangarap para sa mga anak ko. Kasi hindi ko iniisip sarili ko dito eh. Hindi ako makasarili sa mga anak ko. Yung future ng mga anak ko, iniisip ko. Ngayon, nung pagkatapos nun, sir, nakahanap ako ng bagong trabaho. Nagkaroon ako ng papel. Ay, tinanggal ko na po lahat yun. Paano kayo nagkaroon ng papel? Dahil po yung mga kaibigan ko doon, hinanapan ako nagtago po ako ng tago eh. Kasi bawal TNT. po talaga. Opo. So, bawal po nakipag-fixed talaga. marriage kayo? Ay, O kinasal po kayo sa... Hindi po. Ano lang po. Parang ano lang, kasi may gusto nga sa akin siya. So, kumbaga, ginamit ko lang talaga siya para at least makaano ako. Paano po niyo bang nagamit yung lalaki? May kakilala siya na maglinis dito, ganito, ganyan. So, bali po, at least mayroong magpapakain sa akin. Alam mo yun, dahil walang libre sa Canada. Okay. Tapos, nakahanap ako ng bagong trabaho. Kinalimutan ko na lahat yun. Tapos, umuwi ako ng Pilipinas. Pinakasalan ko siya sa military wedding pa yun. Ni pisong duling wala siyang ginastos doon. Nagpabahay ako. Lahat ginawa ko. Binilang ko siya ng motor para at least may magamit siya. Yung asawa ko.
Dahil dati militar yan eh. Tapos nagpaalam siya sa akin kung pwede siya ngang mag-alaga na lang ng mga bata kasi nga daw nahihirapan siya sa trabaho niya bilang militar. Tapos yun, sabi ko, wala namang problema, maayos na trabaho bakit ko niyo siya po dinivorce? Kasi nga po, ayaw niya pong sumama sa Canada kasi prinasas ko talaga yung papel namin. Gusto mo siyang sumama na. Opo. Sir, ikaw naman pala may problema. Sinasama ka, pinipetisyon ka sa papuntang Canada. Ikaw ang nag-ayaw. Ito po ang totoo po, sir. Sana po mapakinggan niyo po Sige side po. ko. Yes, sir. Malalim na po istorya po kasi yan, sir. Yung una kasi yan, sir, talagang pinipetisyon ako niyan. May kinasama yun na Canadian citizen na sinamahan niya. Ang usapan nila, magpapakasal daw. Siyempre ako, sir, nabigla ako, sir, ng time na yun. Kaya ang pagkakala ko po kasi matino yung papasukan niyang trabaho. Umasa ako na magandang pupunta namin. Pinisis ako ng lalaki, sir, na may siya daw, single parents. Tapos, magpapakasal daw sila. Nagulat po ako, nagalit ako. Sabi ko, hindi na ako sasama dyan. Hindi, sir. The fact na kayo po pinipetisyon ni Fatima papunta po ng Canada, ibig sabihin, gusto pa rin niya mabuo yung family ninyo. Ba't ka kasi tumanggi? Tapos na po yun, yung before ng kasal po yun. Basta umuwi po ako, nagpakasal pa ako 2012. Nagpakasal Tapos na po kay yun. Joel? Nagpatapos na po yun kasi nga po, inisip ko yung mga anak ko, pati siya, kasama siya. Tapos yun, araw-araw na lang po na ginawa ng Diyos ang ginagawa niya. Magbibideo call ako, bakit hindi ka busy? Wala kang lalaki? Gusto mo hanapan kita? Gusto mo tawagan ko pa? Tapos siningan niya pa ako, sir, ng 1 million para sa kalayaan ko. Pwede po yun, sir. 1 million? Pwede ba yun? May asawa bang ganun? Naku, sir, pera-pera lang pala ang relasyon mo dito kay Miss Fatima. Tapos ginagawa niya, sir, nagsasabong yan, sir, nagsasabong. Tapos, alam mo, sir, umutang siya. 1 million kapalit ng kalayaan mo at ibibigay ka na sa ibang lalaki. Yung siningi niya, sir. May asawa bang ganun, sir? Diyos ko naman. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganung asawa na ibibigay ka. Kaya hindi na po. Ibibigay ka sa ibang lalaki basta bayaran ka ng 1 million. Bayaran siya 1 million. Sir, ngayon lang ako nakarinig ng ganung lalaki, sir, na ibinenta yung misis niya sa halagang 1 million sa ibang lalaki. Wala pong katotohanan yan, sir. Ngayon, sir, dinivorce daw po ako niyan. Tama lang i-divorce ka, sir. Tama lang i-divorce ka kasi humingi ka ng 1 million kapalit ng kanyang kalayaan. Hindi po, sir. Ang nangyari po ngayon kasi, sir, may nakita na naman po siyang pangalawang lalaki dyan. Tapos na, divorce na yun. Wala na tayo noon. Huwag mong dagdagan. Hindi, sir. In the first place, sir, ikaw ay pinipetisyon niya. Nag-inarte ka. Tumanggi ka. Umayaw ka kasi sa bungero ka at gusto mo sugal ka ng sugal dito kasi sa Canada, walang sabong doon. Tapos pangalawa, gusto mo kasi ng 1 milyon para hayahin na yung buhay mo rito. Sir, ikaw talaga may problema, sir. Hindi po yung misis mo. Ikaw talaga, sir. Sa akin kasi, sir. Kaya ka siguro dinivorce, sir, kasi hindi ka talagang karapat-dapat na mister at karapat-dapat na tatay para sa iyong mga anak. Pinipetisyon ka na, ikaw pang nag-iinarte, ikaw pang umaayaw. Kasi siguro, alam mo, sa Canada, mahirap ang buhay doon kasi ikaw mismo magtatrabaho doon, ikaw maglinis ng kotse mo, ikaw maglinis ng bahay mo, maglaba. Dito, hayahay ka, pasabong-sabong ka lang. Plus 1 million, di ang daming sasabungin yun. Sir, actually, sir, may gusto ko po sana siya makausap maayos dito po sa Pauli Gaspi. Sir, ito, sir, nangyari po kasi, sir. Sir, ganito po, sir, ang mangyayari ngayon. Sir, we call the shots from now on. Ibibigay mo yung kanyang, yung passport at visa ng mga bata dahil kung hindi, sir, lalapit po kami unang-una sa DFA dahil passport ng Philippine passport yung hawak ng mga bata, no? Number 1. And then number 2, lalapit ko kami sa Canadian government. 2 gobyerno po ang tutugi sa iyo. Believe me, may kalalagyan ka. Okay, sir? Ano po, sir? Ito, sir, dinadaan po namin sa Santong Dasalan. Kung gusto mo Santong Paspasan, pwede rin. Sanay din po kami dyan. Mamimili ka, sir. Ngayon, Santong Dasalan, ibibigay mo po na maayos sa mga bata, mag-usap kayo ng pagkatapos na maibigay mo yung mga dokumento nila, then mag-usap kayo kung saan yung gusto. Dito sa Manila, wag dyan sa lugar nyo. Sa neutral venue. Dito po yan, sir, sa Legazpi, sir, nakatira, sir. Gusto mo doon mag-usap kayo? Po ako. Sir, ang gusto nga nila dito na po sa lugar sa Maynila na neutral. Mahilig po yan manakot. Sir, pakibigay na po yung passport at saka yung visa dahil kapag hindi, sir,
Pagkatapos po nitong pag-uusap natin, tatawagan po namin yung DFA, number 1. Number 2, tatawagan po namin yung Canadian Embassy. So, dalawa po ang tutugis sa iyo para obligahin ka na ibigay yung kanilang mga dokumento. Okay, sir? And then, kapag naibigay mo na, sir, yung kanilang mga papeles, then pwede kayo mag-usap dito sa Manila. Kung gusto nyo, sir, dito sa Wanted sa radyo, punta ka rito, mag-usap kayong live. Kung ayaw po ng live, pwede kayo magpunta doon sa Anchor's Lounge. Papahiram ko po yung Anchor's Lounge. Maluwang-luwang po yun. Mag-usap kayo 2 oras. Habang nagprograma kami rito, 2 hours, mag-usap kayong 2 doon. Bibilihan pa kita ng merienda. Wala nga lang manok dito. Bawal ang manok. Hindi kita bigyan ng manok. Di ba, sir? Sir naman. Okay, sir? Pasensya na po kayo, sir. Dati idol ko po kayo, sir. Pero Opo. nung nakaraan po, sir, kasi ang nangyari talaga, sir, malalim po usapan namin yan. Sir, alam ko na po yung lahat na malalim. Ang pinakamalalim na sinasabi mo ay yung nanlalaki siya para sa iyo na 2 beses. Sabihin pa natin 10 beses, okay? Yun na po yung pinakamalalim. Wala nang lalalim pa doon. Pero sir, in-explain naman niya yung sitwasyon. At naintindihan naman po natin na she has to survive. Survival po yan. I should know kasi one time, sir, naging TNT rin ako doon sa Amerika. You have to do everything. You have to do what you have to do to survive. Kapit sa patalim. Kapit sa patalim, survival of the fittest yun. Otherwise, siya po'y mapapabalik dito ng Pilipinas. Sayang naman yung mga pinaghirapan niya doon. Kaya, ginawa niya yung nararapat alang-alang sa kanyang family. Nung nakasurvive siya, then that was the time na ikaw ay pinipetisyon na niya para pumunta na kayo ng Canada. Kaso nag-inarte ka kasi mas mahal mo pa yung mga sasabunging manok mo kaysa sa asawa mo at pamilya mo. Hindi ako na... Sir naman, very easy, very simple yun, sir. Pagkatapos ngayon, nung hindi siya pumayag, yung si Mrs., sabi mo, sige, 1 million pesos, bibigyan kita ng kalayaan at ikaw ay sumama sa ibang lalaki. WTF. WTF. May kasama pang YOU. Sir. Di ba, sir? Masama, sir, eh. Come on. Ikaw po isang sundalo dati. Ano siya, Philippine Army? Marines po. O Marines pa man din, Sos Mario Josep. Sir, napakataas ng respeto ko lahat ng tao sa mga Marines. Ang pinakadisiplinado, isa sa mga pinakadisiplinadong sundalo ay ang mga taga-Marines. Sir, magpakita ka naman ikaw ay taga-Marines na ikaw ay may disiplina. Ngayon lang ako nakarinig ng Marines na lulong sa sabong. Kaya nga may tell that to the Marines. Kasi ibig Oo sabihin nga. ng mga Marines hindi yan na napapaikot ang ulo. O kaso siya nagpapaikot ngayon. Maraming salamat po, sir, sa sa pagtanggap niyo sa misis ko. Pero sir po. Opo. Dito po kasi, sir, sa... okay. Sir, ano bang rango niyo? Sargento ba siya? Salamat po, sir, na narinig ko yung problema namin ng misis Opo. ko. So, Sarge, ano bang rango mo, Sarge? Sir Joel? Kayo po, Sergeant, Sir. Kapitan? Ano pong rango niyo po sa Marine, sir? Anyway, Sir Joel, pakibigay na lang po yung passport at saka visa nila. Pwede, sir? Kami po ay nakikiusap at maayos na pakiusap po ito na para naman maging mahinahon po yung turnover. Dahil kapag hindi, sir, sabi ko nga kanina, lalapit po kami sa gobyerno ng Pilipinas at sa gobyerno ng Canada, mauobliga ka po, sir. Ibibigay, mapapahiya ka pa, sir. Di ba, sir? And then, kapag nabigay mo na yung mga papeles, sir, punta ka rito sa Wanted sa radyo, mag-usap po kayo ni Mrs., mag-usap kayo ng mga anak mo. Okay ba yun sa iyo, sir? Sir Joel? Sir, nandun na po kasi, sir, sa Paulo Lawyer, sir, so nag-uusap kami. Yun po sana, sir, yung hinihingi ko sa kanya. Paul Lawyer, ano pong kinalaman ng Paul Lawyer? Po? Anong kinalaman ng Paul Lawyer? Wala naman pong legal battle dito, custody battle. It's not custody battle ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, legal documents, mga dokumento na pag-aari po ng gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng Canada, at pag-aari po ng 3 tao na nandito sa amin na iniipit mo, na hindi mo pag-aari, wala kang karapatan sa mga papeles na yun. Ngayon, sir, magandang pakiusap ang ginagawa nila, pati kami, mahinahon, sir. Napakibalik na lang, sir. And then later on, pwede ka na, sir, pwede na kayo mag-usap. Di ba? Gusto mo kausapin yung mga anak? Sige, pag-usapin yung mga bata. Pero off-cam to, direct ha, gusto mo makiusap sa papa mo. Siyempre, tatay mo pa rin sila, okay? Anong pangalan ng ano? Pero walang camera ha. Sino gusto makipag-usap sa tatay?
Yung bunso, Bunso? ba ito o panganay? Panganay po ito. Okay. Anong pangalan mo? Clarice po. Oh, kausapin ka ni Clarice, Sir Joel. Kausapin mo ang papa mo. Sige. Usap kayo. Baka madalas ang pakiusap ng bata. Sige. Ilang taong ka na, Clarice? 15 po. Oh, sige. Off camera direct ka. Off cam. Sige, kausapin mo ang papa mo. Papa. Clarice, uwi kayo dito. Hindi tayo mag-usap, pwede lang. Bibigay ko naman ng passport hindi ko naman inaangkin to eh. Sir, Rafi, Yes, sir. hindi ko naman po inaangkin ito sir na passport. Ang gusto ko lang po nang makausap yung misis ko dito po sa PAW. Hindi ko po inaangkin to, hindi ko po inaccidentally, hindi ko kinuha. Accidental lang po na nakita ko po kaya kinuha ko lang. Okay, so ina-admit mo na hindi sa iyo yan at willing ka ibalik. Opo, sir. That's good for a start. That's good for a start. Okay. Pero ano yung kondisyones mo? Makausap ko po siya dito sa lawyer mo, sir, sa PAW Legazpi. Bakit po lawyer Ako po, mo? sir. Bakit po lawyer? Bakit po lawyer? Teka muna, bakit po nag-involve kayo ng lawyer? Yun nga po, sir. Gusto ko po siya ng makakausap ng maayos. Wala na kasi yung annulment natin ongoing na. Kung ano man meron tayong dalawa, bahala na yung lawyer natin. So, yung case natin dito ngayon, ang solusyonan mo. Kasi meron na silang ticket, ikinancel ko. Alam mo ba kung magkano yun? Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Alam mo, ang hirap-hirap. Buti kung ikaw yung sumusuporta sa mga bata. Huwag mo akong anuhin. Wala kang pakialam doon dahil yung annulment natin ongoing na. Sabihin mo, na-late kayo na wala kang trabaho, naligo kayo sa Boracay, yung take na sinabi mo. Tumigil ka na dahil wala na ngang tayo. Eh bakit ba lagi mong iginigit na meron pang tayo? Wala na nga. Wala na trabaho mo, ikaw, dahil sa kalandian mo. Tumigil ka dahil wala na ngang tayo. Alam mo kung bakit na late? Dahil kinuha mo yung passport ng mga bata. Hindi. Iginigit mo na meron pang tayo na matagal na tayong wala. Tumigil ka na. Ipre-7 ka na, na wala ng trabaho eh. Ipre-7 nandun ka sa Boracay. Wala na kami doon. Tumigil ka na dahil April 4, di ba? Dapat kailangan nandun na ako eh. Kukunin ko yung visa, kinuha mo April 5. Sir Joel, bakit ka tumanggi nung ipinipetisyon ka ni Mrs.? Ito sir, kasi sir, ikaw pa naman sir, matino ka na lang sir, sabihan ka ng kalibingan doon na. Wala akong kalibin doon. Hindi ko yung kalibin. The brother of Fatima, we have planned to get married and have a child. Sir, hindi ko pinasabi, mabigla ako sir. Nagulat ako na gano'n ang ginawa ng Pero pinipetisyon ka as husband, di ba? Tapos na po yun ng ano. Pinipetisyon ka as husband. Oo. Pinakasalan ko pa sa military wedding yan. Oh, pinakasalan ka pa sa military wedding and then pinipetisyon ka as husband, not as brother. Oo. Oh. Nangyari po kasi sa 2012, yung na-discover ko na may asawa siyang puti. Wala akong asawa. 2013. Ginamit niya lang po kasi ako yung cellphone siya. May cellphone doon na binigay niya sa akin, sir. May cellphone na iPhone, binigay niya sa akin, isa sa kanya sa akin. Doon ko po siya na-discover na yung mga kung saan siya pumunta ng hotel, naglaging, kung saan sila nag-grocery. Sir, tanongin mo siya, sir, kung nasa yung cellphone na may mga ebidensya ako, doon ko po nakita yon. Kaya doon ako nagtamaan loob ko sa kanya, sir. Matino po ako sa mama. Matino po ang asawa, hindi po ako nagsasabong. Nagkaroon po ako ng sabong dahil po sa kanya. Sa problema ko sa kanya na ako po ang nag-petition sa kanya, ako nag-gastos sa kanya sa Hong Kong, ako po ang nag-gastos sa kanya sir, sa kapag Canada. ang mga tao pala pag nagkakaproblema, gawin outlet yung sabong. Ganun bang ibig sabihin? Hindi, sir. Doon ko lang po, sir, nakuha yung yung... Kaya nga, sir, so sinisisi mo siya, yung bisyo mo sa sabong, sinisisi mo sa kanya. So kapag nagkakaproblema pala ang mga tao from now on, kailangan malulong sa sabong para makalimutan yung problema? Hindi naman po ako nalululong, sir. Bihira lamang naman po, sir. Maski na, sir. Pinagamot ko pa yan, sir. Nagkasakit siya ng 2 beses. Pinagamot ko pa yan. Tapos sa kalaunan, sir, kahit hiwalay na po kami, humingi siya sa akin ng tulong na wala daw siyang pambayad sa boarding house dito sa Maynila. At wala siyang pang-renew ng license niya. Pagkatapos po, binigyan ko pa po siya. Para lang at least makatulong din ako sa kanya. Ano Okay, Sir Joel, bakit gusto mo sa PAW? Anong meron sa PAW? Sir, kasi sir, sa barangay naman, sir, kilala yan.
Kilala Hindi mga sir tao eh, na hindi yan, sir eh. Ang tanong bakit Tapos, sir, sandali sir, bakit mo sa PAW, bakit kailangan mag-usap kayo sa PAW bago mo ibibigay yung mga dokumento nila? Bakit po sa PAW? Ito sir kasi hindi ko naman sir gustong itago ang passport at visa ng mga anak. Sino ba namang tatay sir ang gusto kasayaan ng bata titigilan sir? Ako gusto ko masaya ang mga bata kung saan sila masaya. Okay. Ngayon sir, kinakausap ko po itong asawa ko ng matino. Siya pa nung galit na galit sa akin sir. Nagsumon po ang barangay namin sa kanya, tinakbuhan niya sir. Sabi ko walang matino. Tumakbo yan na pumunta ng Manila. Nakipagkita doon sa pangalayang asawa, si Eduardo Ison. Mayaman po kasi yan, sir, eh. Ngayon, sir, pumunta na po ako ng PAW para, sabi ko, recourse ko na lang po sa kanya na makausap ng matino. Hindi nga, ano nga pag-usapan po sa PAW, sir? Sir, anong pag-usapan po sa PAW? Sana, sir, makikipag-usap po ako sa kanya. Bibigay ko po yung passport na yon. Wala po akong intention na... Kaya nga sir, anong pag-uusapan po sa PAW? May condition yan, 1 million, bigay ko. Ito sir, yan lang po kasi ang alam ko na paraan sir na doon kami mag-usap. Formality sir. Okay nga po sir. Kaya nga sir, pagdating sa PAW, ano po yung pag-uusapan? Para maging klaro kay Mrs., para maklaro sa dalawang anak mo, kasi mga anak mo kanina pa sir, they're very anxious na. Bakit po? Anong meron sa PAW? Anong pag-uusapan nyo sa PAW? Pagdating sa PAW. Sige, paki-explain sa dalawang bata. Gusto ko sila makausap formal. Ano nga po pag-uusapan doon sa PAW? Ano nga po yun? Doon na po sir sa abogado ko po ang bahala sir kung anong sasabihin. Hindi sir eh. Kasi ang pinag-uusapan dito sir, yung kanilang mga papeles, sabi mo doon mo na pag-uusapan yung papeles, doon mo ibibigay sa PAW at doon mag-uusap at isusurin sa kamo ibibigay pagdating sa PAW. Ano nga po meron? Anong pag-uusapan? Anong kondisyones? Hihingi ka ba ng pera? Ay hindi po sir, hindi po ganun. Ano? Ano nga po? Ba't di mo sabihin na ngayon pa lang kung ano yung purpose na bakit kailangan may abogado? Ayun nga po sir, ang gusto ko po sir makausap siya naman kasi sir. Hindi, kaya nga sir, sabihin mo na sir kung ano nga, ngayon pa lang sabihin mo na kung ano nga, itong dalawang anak mo, nagtataka sila, bakit ganun si tatay? Yung po sir ang makakapagsagot po niyan sir kasi sinangguni ko na po sa abogado. Hindi, kaya nga po, sabihin mo na nga, ano nga meron sa PAW? Bakit nga PAW? Anong meron? Sir? Sir? See? Wala ka masabi. Wala ka masabi, sir. Abogado ko na po makapagsabi niyan, sir. Hindi nga, sir, eh. Siyempre, dapat malaman, sinasabi mo sa abogado mo kung ano yung ang purpose mo, kung bakit kailangan sila humarap sa iyo at sa abogado mo. Now, sabihin mo na ngayon pa lamang. Bakit mo sila pinapa-abogado? Ba't mo pinapa-abogado? Ano po? Masitil po, sir. Masitil po itong problema namin. Ano nga po, paano nyo pa i-settle? Meron na nga pong, divorced ka na, dinivorce ka na sa Canada, tapos ngayon may annulment ongoing di sa Pilipinas. Paano pa masisettle yan? Maliban na lang kung siya ay gusto pang makipagbalikan sa'yo. Hindi na po kasi po pag tuwing magbibideo call talaga ako, iba yung mga salita niya. Sabi niya, hindi ka busy, wala kang lalaki, gusto mo bigyan kita, tawagan sige. ko pa. So, ikaw ba gusto makipagbalikan sa kanya? Hindi na, sir. Ikaw, Mrs. gusto makipagbalikan. Okay, pareho pala hindi na kayo gusto makipagbalikan sa isa't isa. Ano pang purpose ng pagkikipag-usap? For what? Sir? Hindi ko, sa PAW lawyer ko na lang po, sir, yung Hindi, sir, paltos ka, sir, eh. Wala ka talagang masabi. Ang sa'yo, sir, sa nakikita ko, sir, gusto mo lang siya iharas. Ako na mismo ngayon magsasabi dito sa misis mo, sa mga anak mo, na wag pumunta dyan sa Legazpi kasi baka pagdating dyan, may mangyari sa kanila. May Baka baril yan, sir. meron kang gagawin. Baka i-hostage mo sila, baka mag-urimentado ka kung ano pang kagaguhan, kabalbalan ang gagawin mo. Hindi ako papayag. Ako mismo magsasabi na wag silang pumunta. Kasi sir, hindi mo maipaliwanag eh. Ayaw mo makipagbalikan sa kanya at si Mrs. ayaw naman makipagbalikan din sa iyo. Pareho kayong ayaw na para sa isa't isa. Then ano pang pakikipag-usap? Ano pang pag-uusapan? Di ba sir? Simple lang eh. Dapat meron kang pag-uusapan. Wala kang maisabi. Kasi anong purpose bakit tinuhold yung mga passport and visa? Exactly. Ang blackmail.
Yun nga, sir eh. Sir, ang ano kasi doon, sir, ang sinabi ko doon sa Paulo yan, sir. Yung Sir, eh, custody ng bata, sir. panambagit mo ng PAO, hindi, sir eh. Para Hindi. sa future Custody po. Ano po, sir? Sa custody po ng mga bata. Custody ng mga bata, yung anak mo ito, alam mo, kinausap ka niya na ibigay yung passport, tapos ano sinabi mo? Ayaw mong ibigay, tapos sabi niya ng anak mo Sandali. Alam mo, ang custody sa bata, sir, wag na kailangan ng PAO. Ako lang, kaya ko na ito. Pagpipiliin po sila, alika, sa mikropono, pagpipiliin po sila, pag 7 years old, pataas, pagpipiliin sila kung sino ang gustong samahan nila. Ganun lang po kasimple. Kahit na 10 milyong PAO lawyer pa ang iharap mo sa korte, ito rin po ang mangyayari, ang maging suma total. Umpisa natin dito sa panganay. Anong pangalan mo? Clarice po. Clarissa. Ito yung tatanong din sa korte. Sinong gusto mong samahan? Si tatay, si nanay? Si nanay po. Okay. Yung pangalawa. Anong pangalan mo? Judea. Judea? Okay. Sinong gusto mong samahan? Tatay mo, nanay mo? Mama. Papa. Ha? Mama, papa. Mama, papa? Mami. Mami. Okay. Ayan, sir. Parehong mami ang sagot nila. Yan lang mangyari sa korte. Ganon din mangyari sa PAW. Sa pagsasabihan ka. Kasi 7 years old pataas, pagpipiliin kung sinong gustong samahan. Binanggit nila, mami. Ano pa? Sir, mauubos lang oras ko rito. Sir, kung ayaw mo, sir, then umpisa na po namin pagkukontak sa DFA at kukontakin po namin yung Canadian Embassy. Okay, sir? Kayo Ano, pong sir? bahala, sir. O, sige, ganun na lang po. Kasi po, sir, sa abogado mo na po sasagot niyo, sir. Sir, wala kang abogado, sir eh. Niloloko mo lang kami, niloloko mo sarili mo. Ako, sir, mismo magpipigil sa kanila dahil baka pag pumunta ito dyan sa iyo, yung sinasabi mong abogado mo, baka, di ba, magpapakitang gilas ka at gagawa ka ng karahasan. Ako mismo, hindi po, sir. Hindi po wala, ganun yun, sir, wala ka sa katinuang pag-iisip na. Hindi ka na matinong kausap, sir eh. Dahil pa ng abogado mo, hindi mo may paliwanag ang reason. Give me a good reason. Sabi mo, custody. O sinabi ko na sa iyo, pagdating sa custody, mamimili yung mga bata. Yan lang sasabihin sa iyo ng PAW lawyer. Pinili na yung mami mo. Ay, yung mami nila. Sir, sige, tapusin natin to. Tatawagan natin yung Odette and Cheska. Tawagan natin yung DFA. Alam niyo yung address nito, ano? Opo. Okay. Para pupunta doon yung PNP saka yung DFA. Pupunta dyan yung police at saka mga taga-DFA, Mr. Bermejo, at saka yung kasama yung representative ng Canadian Embassy, mapapahiya ka lang, Mr. Bermejo. Sinasabi ko na sa'yo, mapapahiya ka. Walang magagawa yung Paulo na pinagsasabi mo. Okay, sir? Kung ako sa iyo, ngayon pa lamang, maayos mo i-turn over para hindi ka mapahiya sa mga kabarangay mo. Okay, sir? Pinahiya na ako yan, sir eh. Hindi nga, sir. Mas lalo mapapahiya ka ngayon kasi pupunta dyan yung police kasama mga taga-DFA, kukunin yung passport. Kasama yung representante ng Canadian Embassy. Mapapahiya ka, sir. Gusto mo ba yon? Gusto mo yung mangyari, sir? Sige. Umpisa na natin pagtawag sa DFA. Sige, sir. Ganun na naman, sir. Mapapahiya ka, sir. Believe me. Okay? Sige, news break tayo. Tigas ulo nito eh. Alright, at kami po'y magbabalik samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Organic Azay Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azay Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide at ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanilang pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. At ng J&T Plasticware ang paborito mong plastic sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Isa pong paalala mula sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMB debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMB debit card. Ito po ay isang munting paalala mula pa rin po sa BDO.
Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay yung Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakahiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:22 ng hapon itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:22 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Binigyan na ng go signal ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dalawang bagong transport network companies o TNC para mag-operate. Ayon kay LTFRB Board Member Eileen Lizada, aprobado na ang aplikasyon ng Hype at Hirna. Kahalintulad ng Hype ang business model ng Grab at taxi hailing app naman ang Hirna. Unang nag-operate sa Davao ang Hirna. Ang UHAP na dating shuttle service ay mag-ooperate na rin bilang TNC. Sa kabuuan, 4 na ang TNC sa bansa kabilang ang UHAP, Grab, Hype at Hirna, 3 ang TNVS at 1 ang taxi. Philippine Standard Time, 3:23 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you.
Petron XCS 95 octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina
at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at binabati muna pala natin ngayon, Idol, ng happy birthday. Ang dami kasi nagbe-birthday ngayong araw na ito eh. Pero unahin natin walang pakialam sa... Siyempre, kailangan yung dito muna sa atin, kasamahan natin. Hindi kasi may gusto pa bati na politiko. Maniwala ka sa mga politiko na yan. Wag Hindi na na. siya. Ito na lang babatiin natin si Miss Cherry Bailey na Program Supervisor ng Radyo 5. Diba? Cherry Bailey. Ayan, Miss Cherry Bailey, okay. Nabusog ako. Oo, the lady with the golden voice. The lady with the golden voice. Walang iba kundi si Miss Cherry Bailey. Happy birthday! Cherry Bailey. She's now 25 years old. Wow. Happy Turning 25th 25. birthday. Oo. Cherry Bailey. Oo, salamat sa papansin. Pag meron kayong palabok. narinig dyan na boses na parang anghel, Yes, oo. si Cherry Bailey yan. Angelic voice, golden voice. Marami siya mga commercial boses Yes, oo. na nag-run ngayon sa mga iba't ibang. Pati sa telebisyon. Telebisyon. Oo. Hindi nyo maaakalaing boses niya pala yun. Happy birthday, Cherry Bailey. Happy birthday! Okay. Okay. Wag natin batiin yung politiko na Oo, ka-birthday. hindi, syempre. Hindi. Kailangan siya lang. Hindi naman natin ano yung politiko na yun. Maniwala ka dun sa politiko na yun. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Sige. Hindi, kasi may nagpapabati. Wag na siya. Hindi na. Okay na si Cherry Bailey. Wag Kasi na may ka-birthday raw na politiko, batiin daw natin. Hindi. Oo, si Cherry Bailey kasi kasamaan natin. Yes, Oo. Cherry Bailey. Okay Correct. yan. Sige. Okay, ito ay follow-up sa baba sa itimbre mo kay Tulfo. Yes. April Mau, 12. halika rito, Mau. Saan si Mau? Sige, yung ating reporter si Mau. Okay. Ito yung sa itimbre. Si Gerald Didulio Bautista. Saka si Danny Climaco yung adjuster. Matatandaan ko ito. Sila yung Mau? Yung Gerald Didulio Bautista. Yung nasa gasaan. Yes po, sir. Bali yung kamag-anak niya po yung nasagasaan ng tracking company, sir. Bali, 2 pamilya po yung lumapit sa atin. Okay. Malala ko ito. Lumapit sa atin to was on a Friday. Yes, sir. And then in-schedule mo for Monday Yes po. na samahan. Ano nangyari? Sir, bali... Ito nasa telepono Okay na. po. Sige. Yun, sir. Bali, bago naman sila, sir, umalis dito sa TV5, alam po nila kasi in-advise po ni Ate Odette na hintayin yung tawag galing po sa atin and then by Monday, sasamahan po sila. Pero nung tinawagan ko po nung Monday, nagkaroon na raw po ng settlement.
between na. po sa company and then sa kanila Okay. po. Sir Gerald Di Dulio, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Sir Idol Rafi. Opo. Ako po yung pinsan ng biktima po. Okay. So, dalawang pamilya po yon. So, lubos po yung pagpapasalamat po sa inyo nung pamilya. Kasi Sir Idol, medyo matagal na pong nakaburol yung dalawang patay. So, nung lumapit po kami sa inyo, nagkaroon po ng agarang aksyon yung kumpanya. Okay. So mabuti sa na. kagustuhan na rin po ng mga pamilya na mailibing na, kasi nga po, di ba po, hindi po maganda yung katawan, bali po, pasintabi po, durug-durug po, di ba po? Yes, sir. So Yes, since sir. matagal na po nakaburol, nirush po talaga para po maipalibing agad. Ganito po yan kasi nangyari. No, Sir Gerald at Mau, kung Yes, matatanda Sir mo to. Idol. Nakausap kay insurance company sa Itimbre. Yung insurance ata nag-offer ng 200,000. Yes po. Pero ang gusto ata ng family, which kinampihan ko yung pamilya rito, na sabi ko, yan lang bang halaga ng buhay ng tao ngayon, 200. Ang gusto kasi ng family, 500. Yes po, sir. So, naibigay ng 500. Yes po. Ayon po kay Sir Gerald, nabigay daw po, tig 500,000 po. So, okay sa na kayo doon, pamilya. Sir Gerald. Po, okay na po yung tita ko po doon. So, settle naman na po. May request lang ako, Sir Gerald, para ito sa kapakanan din ng lahat ng mga tinutulungan namin. Kasi po, dito, ang request namin kung pwede, impormahan kami. May reason doon kung bakit kailangan para masamahan namin kayo. Number one, syempre, yung mga reporter po namin, may mga schedules po yan. Marami po lumalapit dito sa amin. Siguro, alam niyo na po yan. Na para naman, masamahan po namin kayo at kapag hindi na po, so yung reporter po, meron na pong ilalaan para sa schedule na yon. Halimbawa, katulad niyan, naka-schedule po yung reporter na samahan kayo sa Monday. So yung Monday na po yun, blinak po ng reporter yung pong schedule niya for that Monday. Para sa inyo lang po yun, yung buong araw na yun. So hindi po siya ang tanggap ng anumang klaseng lakad kasi po naka-block na yun para sa inyo. So sana sir, ang balita ko ata, Friday nag-usap, Saturday nakipag-areglo sa inyo, tumakbo kayo sa barangay without even informing us. Sana sir, next time, impormahan nyo man lang kami para makansela po namin yung appointment sa inyo sa Monday para mai-appoint ni Mau yun sa ibang mga may kaso na pwedeng samahan. Naintindihan niyo po, sir? Opo, pasensya na po talaga, sir. Tapos pangalawa pa, sir. Idol. Hindi pa ako tapos. Pangalawa, sir, protection nyo po rin yan kasi meron na po nangyari in the past na sa kabilang istasyon pa, nakipag-areglo nang hindi kami kasama, inintrap po sila kasi pinalabas na sila po ay nag-extort ng pera. Security guard yun Na sasamahan namin, sinabi nung agency, sige na mag-usap lang tayo, magkita tayo ngayon sa McDonald's. Nagkipagkita sa McDonald's, ang kasama, NBI. Pagdating doon, pagbigay ng pera, posas. Pinalabas dahil may contact sa NBI yung agency, nangungutong to nag-extort tinatakot kami. Napusasan. Yun po yun protection niyo rin po yun, sir. Kasi sir, kung kasama kami, hindi ko kayo ma-entrap. Ano po? Kasi meron din mga gago dyan na sasabihin, nag-extort kayo. At pangalawa din, sir, at saka una-una, yung nasabi ko rin, na para naman yung reporter namin, maibigay yung schedule sa ibang tao. Give us the courtesy. Yun palagi namin inulit-ulit dito, na kapag kayo po yung nakipag-areglo, wala ko kami pakialam. Kung makipag-areglo kayo, fine. Pero, ipabigay lang po sa aming reporter. Okay, sir? Opo, pasensya na po, Sir Idol. Okay lang po yun. Yun lang po. Yun ang gusto kong malaman ninyo lahat. As a matter of fact, last na po, sir, kung tutuusin, sir, napagalitan ko si Odette. Bakit kanyo? Kasi, sir, doon sa tinatawag na tawaran, ayaw namin yun. Kasi kung nalaman ko lang, sir, na tawaran pala inilapit nyo sa amin, hindi ko na sana tinanggap yun. Pero dahil po sa patay, pinayaan ko kayo umupo sa studio. Kasi may offer na Pag walang offer, doon kami papasok. Kaso may offer na ho pala sa inyong pera, 200. Kaya lang gusto nyo mas malaki pa, gusto nyo 500. Dapat to, labas na kami doon kasi ayaw namin pagdating sa bargaining. Kasi nakakahiya yun. Pero tinanggap pa rin po namin. Gusto ko lang malaman mo, sir. Okay, sir? But anyway. Opo, naiintindihan ko naman po, Sir Idol. Okay. Ito, sir, kaya ko sinasabi to, kaya ko pinatawagan kayo para malaman ng mga complainant. Next time, mga complainant, okay lang sa amin makipag-areglo kayo. Sabihin nyo lang kasi para yung reporter namin, yung maibigay yung schedule sa ibang tao. Okay?
Yun lang, sir. Salamat po, sir, ha? Salamat po ng marami, Sir Idol. Magandang Pasensya na rin po kung naabala po namin kayo. Pero lubos po yung Sir, pagpapasalamat. hindi nyo ng kami pamilya naabala, ko. sir. Hindi nyo kami naabala. Trabaho po namin to. Kailangan namin yung mga katulad ng reklamo nyo para kami naman po may trabaho dito. Yung sinasabi ko lang po ulit, yung bang parang yung schedule na para sa inyo na buong Monday sana yun, naka-block yun. Si Mau walang ginawa sa Monday na yun para lamang sa inyo sana yun. Diba? Ma-schedule sa ibang tao. Okay, sir? Salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo, sir. Thank you. Okay. Okay, at mag-news break muna kami. News break. Saglit lang. Samantala, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:41 ng hapon. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba yung bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng phlegm, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back. At Very merong important katang announcement. Oo, very, very important. Kasi, marami mga namimeke, ginagamit yung ating pangalan. Yes, oo. Mga fake account. Mga fake account, Facebook group account. Dahil po dyan, kami po'y nagbukas ng panibagong account. Yes.
Ito po, Rafi Tulfo in Action Facebook group. Pakita nga natin direct. Ayan, ito na. Yan po. Yan. Lahat kayo pwede mag-usap-usap dyan. Kasi ang nangyari ngayon, halimbawa, merong gustong mag-post na mga picture, Yes. mga nawawalang aso nila. Hindi, totoo Okay, yun. oo. Nawawalang pusa O nila. nawawalang kamag-anak. Kamag-anak nila. Parang bulletin eh. Magpo-post sila. Oo, Pwede dito. Pwede. Di ba? Yung iba kasi, ipopost nila sa comment yung mga video na viral o may mga OFW na kamag-anak nila na nangangailangan ng tulong. Pinopost nila sa comments. Ito, this time, pwede niyo po i-post dito sa Facebook group. Oo, hindi na dun sa isang Rafi Tulfo in Action. Hindi na po. Ito na po, official Rafi Tulfo official Facebook group. Ayan. O, paano bang gagawin nila, Idol? Ilalike lang yan. I-like niyo yan, Rafi I-like Tulfo lang. O, official ilalike ko Facebook na group. yan. Sige, ilalike ko Pwede na ko yan. kayo mag-usap-usap dyan. Oo. Pwede kayo magkwentuhan dyan. Lahat ng gusto nyo gawin dyan. Mag-usap-usap. Huwag lang mag-away o magmurahan dyan. Wag lang. Siyempre, kwentuhan pwede. Yan kasi ang purpose ng Facebook group. Kaya yung iba, di ba, nagbubuo sila ng grupo, yung pala, binuo yung para mamera. Ay, iba yun, iba Na yun. kunyari Ito, OFW group, tapos lalagay yung pangalan ko, mukha ko, grupo sila, and then yung admin, pasimple, manghihingi ng pera. Gusto mo magreklamo? Sige, bahala kami sa'yo. Magbigay ka muna ng pera, ito hindi. Dito po, libre, mag-post kayo ng mga gusto nyo i-post dyan. Mga announcement, di ba? Bulletin, news Basta bulletin. mga lihiti mo lang, wag naman yung mga networking. Wag yun, bawal yun. Hindi yun Buburahin ina-announce namin yun. yan. Buburahin Oo. namin yun. Yung mga announcement talaga, alimbawa, missing. Nung Missing. kamag-anak nyo, yun pwede. Yun, yung pusa ko ito, nawawala, si Muning o si Bantay. Correct. Oh, ito yung itsura niya. Ayun. O, Halimbawa- wag kayo magbenta, bawal. Pag nagbebenta kayo. Halimbawa, meron kayong reunion. O, pwede. Pwede. Yung mga ganun, lihiti mo kasi yun eh. Yes, may reunion kami, public service to. Oo. Oh, sa Legazpi City o sa Tama. Albay. Mag-attend kayo, class ganito. Post nyo doon. Tama. Di ba? Katulad nito, nagpapa-announce. O, announce mo. Batch reunion daw, April 22 sa Bani Estate Agricultural College. Inaanyayahan daw na umattend yung batch reunion sa Valley Breeze Resort sa Barangay Malinaw, Gabaldon, Nueva Ecija. O, batch 86 daw yan. Meron kayong gusto mga video. Katulad nan. I-post dyan. Katulad nito, si Deborah Pablo and Zyron Vallejo. Vallejo. Oo. Oh, palagi nakatutok sa atin. Pwede kayo mag-post Oo. doon. Babatiin kayo. Pwede. O katulad nito, happy birthday daw to Mark Kevin Pwede. Zamora Pwede. ng San Juan Police Station, sabi ni Melanie Zales. At yung mga taga Brescia, Italy daw sa FCCB choir guitarist, Eddie Balita, Rowena Panopio, Alcantara, Jocelyn Castro, Nor and Merlin Mariano, at Cecilia Magtibay. Ito pala, nag-text si Ricky Lo, yung ating kaibigan. Ay, oo, Tito Sa Ricky Lo, Philippine Manoy. Si Ricky Lo. Tanong niya, Hi Rafi, are you running in 2019? Sinasabi ko na Naku, po ito nung scoop pa. yan, o ano? Hindi po talaga. What about Mon? I don't know. What about Erwin? I don't know. I cannot speak for them. Yan po ang official na sagot ko ha. Pero ikaw daw, Ako po, 1 trillion %, hindi lang milyon ah. hindi na milyon. Hindi lang bilyon. Hindi po ako tatakbo. Never, ever. Hindi ako tatakbo. Pero, Mon Tulfo, I don't know. Erwin Tulfo, I don't know. Ben Tulfo, I don't know. Wanda Tulfo, I don't know. I Basta cannot kami speak. dito ayaw namin ikaw ay tumakbo. Ikaw wag. Ayoko po tumakbo. Sila okay lang, wag lang ikaw. Ewan ko, si Mon, hindi ko alam plano niya. Ben, hindi ko alam plano niya. Erwin, hindi ko alam plano niya. Pero ako po talaga hindi. For sure. Yan lang. I hope nasagot ko yung Dito ka na lang. request, yung tanong ni Ricky Lo. Oo. Magandang Alam mo hapon bakit po, ayaw Tito ko sa Ricky Lo. gobyerno? Kasi yung nagagawa sa gobyerno, kaya ko naman gawin dito. Mas pa nga eh. Mas Sobra pa pa nga. nga eh. Hindi mo Diba? na kailangan gawin yun eh. Oo. Kung Mas tulong rin lang, remarkable pa nga yung nagagawa mas marami mo ako eh. natutulong dito. Oo. Sa gobyerno, lahat ng kilos mo, bantayan. Halimbawa, pagod ka na, gusto mo magbakasyon, abay, magpapaalam ka pa. Oo. Dito, I want to go on vacation anytime, bakasyon ako. Tama. Halimbawa, sasakay ako sa aeroplano, gusto kong sa Maganda-gandang mabuhay class. Oo. Business class. Business class. Okay lang. Walang magpupuna. Pera ko yun eh. Oo. Pero oras na kapag ikaw ay politiko na sasakay ka ng business class, op. Kahit pera mong ginamit, Kahit pag pera, dududahan op. ka na,
Pera yan ng kabayan ng bayan. Mayaya Pera ka, namin yan. dapat Oo. dito ka. Oo. Totoo yan. Kaya, Hindi na, kumbaga, limitado na yung mga kilos mo. Oo. Di ba? Tsaka hindi na kasing galing nung pagtulong mo yan dito sa ginagawa mo sa Wanted sa radyo pag nandiyan ka sa Saka dito kasi sa radyo, gobyerno. marami ko po, pwede ko tawagan lahat ng ehensya ng gobyerno. Di ba? Whereas kapag ikaw ay politiko, halimbawa, governor ka, yung territory mo lang pwede mo pakialaman. Dito sa media, lahat pwede mo pakialaman. Senador ka, hanggang senador ka lang. Hindi ka pwedeng tumawag sa lahat ng ibang departamento. Hindi ka Tsaka- pwedeng tumawag sa judiciary. Hindi ka pwedeng, di ba? Tsaka wala kang privacy, idol. Sa mga Nako. korte, hindi ka pwedeng tumawag. Oo, tama. Mauungkat lahat ng Hindi ka pwedeng tumawag sa mga ungkatin. polis. Hindi ka po tumawag sa executive branch. Saka, di ba? Maungkat ka. Mauungkat lahat ng mga ultimong, kasi ang maaalala lang nila yung ginawa mong masama, hindi yung lahat ng mga nagawa mong mabubuti. Palagi ka mabablind item. Totoo. Oh. Dito, wala. Kaya nga, happy No po ako holds dito. barred dito. Yun ang Marami na kagandahan. pong nagaya sa akin noon pa. In fact, ito, I'll tell you, nung nanalo po si Presidente, ako po ay tinawagan at binibigyan po ng pwesto sa gobyerno. Pinagpipili pa po ako anong posisyon ang gusto ko po. Tinanggihan ko. Sabi ko, wag, salamat na lang po. Totoo yan. Kung anong pwesto raw ang gusto ko. Pwesto sa gobyerno nung panalo si Presidente. And mind you, ako po ay long-time supporter po ng ating Pangulo. Dahil sobrang bilib ko po kay Presidente. Supporter po ako ng Presidente. Supporter po ako ng administrasyon ito. Yun lang. Okay? Okay. So, hindi ka tatakbo, ah. Hindi ako tatakbo. Mag-fun run na lang Ako tayo. yung upo. Eto, upo ako. Fun run lang pwede, pero wag lang sa Senado o sa kung saan mang Hindi ako posisyon sa tatakbo. gobyerno. Wala. Wala akong tatakbong kahit anong posisyon. Yan, Ricky Lo. Sabi ni Ricky Lo, thanks. Okay, you're welcome, Ricky Lo. Okay. Okay, at si Nanay Christopher Min, syempre, abangan niyo po siya. Dahil pagdating sa showbiz, number 1 yan, at lagi yung exclusive at nakaka-scoop. Alright? At ako po si Nina Taduran, Just Mabel. Rafi Tulfo po, mabuhay ito mga Pilipino.